aprobado na ni PBBM yung pong VAT on digital services. Kumusta po yung implementation nun? Paano po ba itong VAT sa digital services? Kasi po, yung sa digital services po na yan, matindi po yung cross-border na tinatawag po natin dyan. So, nagkakalituhan. Sino ba dapat ang naniningil ng buwis pagka merong digital services? Dahil minsan, yung provider nasa ibang bansa, pero ang consumer nasa ibang bansa din. So, sino ang may income at sino ba dapat ang magbayad ng VAT nito? Nalinaw na po yan. So, kinakailangan matingnan saan ba talaga yung tinatawag na situs, meaning saan yung talagang source of income at yung economic activity na nagaganap. Dahil kung saan nagaganap yun, yun yung bansa na may karapatang magpataw ng value-added tax. So, ito po ay konsepto na sa buong mundo na malinaw na po sa patakaran na kung saan ang consumption, meaning dito sa Pilipinas, kung nandito yung subscriber, kung nandito sa Pilipinas ang bumili ng serbisyo ng digital services sa isang foreign provider, ay pwedeng buwisan ng bansa natin. So, ang dami ng iba't ibang bansa na nagpapataw nito. In fact, yung local, malinaw kasi kapag local digital service provider, kunyari Pilipinong korporasyon or foreign corporation na may registered sa Pilipinas, malinaw na nagbabayad sila ng VAT pagka meron silang consumer na nag-avail ng services nila. Pero ang hindi malinaw kasi nung simula ay yung tinatawag non-resident foreign corporation. Ibig sabihin yan, hindi talaga sila nag-register dito sa Pilipinas. So, ano ang presence ngayon nila? Kahit na nandun sila, kasi pwede kang makapag-subscribe kahit wala sila dahil nga cross-border, online lang yung lahat ng transaction na nagaganap. So, nilinaw ng batas na to na pwede na natin singilin para pantay-pantay din dahil kung nagbabayad ang local digital service providers ay disadvantage naman sila dahil yung non-resident foreign ay hindi nagbabayad ng VAT. So layunin din yan na ipatas-patas din. At in fact, huli na rin tayo sa pag-implement nito dahil buong mundo ganyan ang patakaran. So yan ang kinaganda ng batas na yan. So how are we doing? Kasi nung ano pa lang po ito, noong pinirmahan noong October lang of last year, Yes. 2024. So, pwede na, nagsimula na po tayong i-implement? Hindi pa dahil may IRR, ano pa meron yan. pa yung mga ganun, diba? Yes, mag-i-issue pa ng IRR, although okay na yung yung IRR natin dyan, pero may 120 days pa kasi na para gawin yung VAT DSP, yung portal natin, kung saan yung mga non-resident foreign corporations ay mag-rerehistro doon sa gagawin naming portal. So, in process po yung ginagawa nating portal kung saan sila magre-rehistro at kung saan din sila makakapagbayad ng mga VAT liabilities nila. So, mga siguro kalagitnaan ng taon yan, mai-implement at baka meron ng unang pasok ng revenues niyan.